Morning guys. Dito naman tayo. Jogging na naman tayo dito. Exercise tayo. Siya nga pala mga viewers, exercise palagi. Maalis yung sakit ng katawan. Maunat-unat yung ating mga ugat na nababara. Viewers, I love you. Ingat kayo palagi. Thank you, Jesus. Lord, I love you so much, Lord.
Guys, subukan nyo mag-exercise tuwing umaga. Maalis yung pagod nyo. Makaka-relax ka. Tapos maalis yung mga sakit ng katawan mo. Hello viewers! Good morning sa inyong lahat dyan. Alam nyo guys, yung pag-exercise, kailangan hindi naman masyadong pinipilit. Kailangan talaga umpisa ka muna ng nasa mababang bilang. Halimbawa, makasampu ka ng sit up. Tapos bukas naman dagdagan mo ng either 3 or 5 hanggang pataas, para hindi sasakit yung mga ano mo dito, baywang, yung mga tagiliran, hindi sasakit. Kasi pag pinilit ninyo, pag hindi nyo makayanan, baka hindi ka makatayo. Dahil ang pag-exercise po, kunting tiyaga lang. Mayroon kang determinasyon, mayroon kang paninindigan sa iyong sarili, at tiyaga yung kailangan pagtiyagaan mo. Kasi kung puro upo lang tayo guys, ang iba dyan high blood ang kakalabasan, stroke. Yun ang pinakamortal na kalaban natin, lalo na katulad natin na nakakaedad na. Mabuti yung mga bata pa dyan, kahit hindi sila masyado mag-exercise, wala, baliwala lang sa kanila yun. Tayo, kailangan good looking tayo, kahit may edad na, good looking palagi. Tapos huwag mong isipin na tumatanda ka na. Ang isipin mo, bata ka pa, sweet 16. Oo nga, inisip ko bata pa ako talaga, nasa 12 anyos pa lang. Ito guys, yung pag-exercise natin, sana magsimbolo to sa inyo ng aral sa inyo, lalo na yung mga sumasakit-sakit na, yung mga kasukasuan ninyo. Ito ay magsilbi ng aral para i-apply natin yung palaging mag-exercise. At higit sa lahat, ang unahin natin, palagi si God, ang Panginoong Diyos nasa itaas. Dahil yan ang ating, kumbaga sa siya pa rin ang pagkain natin. Kumbaga sa bigas, ang bigas sinasaing, ang Panginoong Diyos, ang salita ng Panginoong Diyos, doon ka makakuha at matututo ka ng lahat-lahat, karunungan,
kagalingan at pakikihalubilo sa kapwa, at tayo ay matatakot na gumawa ng masama. Kaya kasi pag gumawa ka ng masama, para kang ilang ka sa lahat. Nagtatago ka dahil ang iniisip mo yung ginawa mo. Pero kung wala kang ginawang masama, taas noo ka na saan ka man magpunta, walang hahadlang sa iyo. Dahil ating iniisip, safe ka kung saan ka. Pero ang pinaka-importante, Diyos lang ang ating katapat na paglingkuran at wala nang iba pa. I love you guys sa inyong nanonood dyan. Mahal ko kayo at ingat kayo palagi. Saka yung mga hukbong panipapawid ng Pilipinas, katihan ng Pilipinas, ingat kayo palagi sa inyong mga misyon, dahil tayo ganun talaga. Huwag ninyong puro isipin na palagi kayong malayo sa pamilya. Ito lang, payo ko lang, dahil ako, dinaanan ko yan, lahat na bagay na yan. Ako naging sandatang lakas ng Pilipinas. Sa awa ng Panginoong Diyos, palagi niya akong sinasamahan. At naabot ko yung lahat na aking dapat maabot. Pakikisama sa lahat na. Pakikisama sa kapwa, pakikisama sa samahan, at huwag kang magtatraidor. Yan ang pinaka-importante. Mahalin mo yung boss mo, mahalin mo ang iyong trabaho. Yun lang ang aking ipapayo sa mga dati kong kasamahan dyan sa Air Force. Dahil ako nakapag-retard ng ganito dahil mahal ko yung trabaho ko at nagsilbi ko ng buong tapat. Kaya I love you guys. I love you sa inyo lahat, viewers, mga sundalong parehas ko. I love you sa inyo. Ingat kayo sa mga mission nyo, dahil tayo ay nakatakda, tatak ng dibdib at magsumpa sa bansang Pilipinas. Tayo nakatatak sa ating dibdib. Dito sa isip at sa gawa. Ating iniisip yan palagi. Handa tayong tumulong kung ano man ang mangyari. Basta Pilipino tayong lahat, magtulungan tayo at gumawa tayo ng tama. Gumawa tayo ng tama sa kapwa. Manalangin tayo palagi. Bago kung saan man tayo pumunta, kung saan man mission. Kung araw, ganun. Bago kami nagmo-move, nananalangin kahit sa sulok sa tabi lang, sa silong ng puno. Tawagin mo ang ating Panginoong Diyos, dahil gagabayan ka niya sa pagmamahal sa iyong sarili, at kailangan kang matakot sa anumang mali na dapat hindi mo gawin, dahil ang tao, ika nga, natutukso, subalit ang tukso ay kaya mong labanan pag ikaw ay taimtim na tumatawag sa Panginoong Isus na sa langit. Kaya I love you guys.
Yun lang ang aking ibabato sa inyong aral, ibabato sa inyong mga dapat nyong matutunan, dahil hindi natin alam kung saan aabot ang ating mga buhay dito sa mundo. Yan lang sa akin, guys. Mga viewers, pakipalo man po ang aking video ito, dahil marami pong magsisilbing aral ito ang aking ginagawa, lalo na sa pag-jogging, lalo na yung mga nagkakaedad na dyan. Tiyaga lang, konting tiyaga lang, magtiyaga lang kayo. Kung ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay ay natural na yan, dahil tayo ay buhay. Natural na yan na kunting magkakaroon tayo ng hindi inaasahan, na kulang tayo sa budget, kulang tayo sa pangangailangan ng mga anak mo. Ngunit huwag kang susuko, tibay ng dibdib, tibay ng loob, determinasyon sa buhay, at ang iyong isip ay huwag kang padadaig, huwag kang susuko, manalig ka sa ating mahal na Panginoon. Yun lang ang ating pinaka-importante sa lahat, guys. Nandito ko ngayon, alam kong nagtataka kayo kung bakit ngayon ako lumabas sa ganitong pagkakataon, dahil ngayon wala na ako masyadong ginagawa, dahil sa totoo lang nung araw busy rin ako dahil sa pagsilbi ng ating inang bayan. Saan ako mapadpad, saan man ako mapunta, ganon, tinatawag ko pa rin ang Panginoong Diyos para makapagtapos. Job well done, yung sinasabi, job well done. Ngayon na ano na tayo, retired na tayo, hindi pa rin tapos yung pagtulong mo sa ating bansa. Kinakailangan pa rin, alerto pa rin tayo, kinakailangan pa rin, dahil huwag tayong masyadong kumpante. Kinakailangan pa rin tayong magsilbi sa bayan, dahil hindi natin masasabing kinakailangan, dahil yan ang sinumpaan natin, nakatatak yun dito sa atin, sa dibdib at sa isip. Nakatatak yan, dahil yan ang sinumpaan natin nung tayo ay pumasok dyan sa military. Sa ngayon, maabot din ninyo yung maabot namin, pero kami nandito lang kami, yung mga active dyan, nandito lang kami kasi sino pa naman tayo. Siyempre kung magkataon o hindi natin inaasahan gigirahin tayo ng ibang bansa, ay lahat yan na retired, yung katulad kong malalakas pa, ay talagang handang tumulong pa rin yan sa ating inang bayan, sa ating bansa. Hindi pa rin yan mawawala sa ating sinumpaan. Ngayon, ingat lang kayo, guys. Ingat lang kayo, mga dati kong kasamahan sa military. Ingat lang kayo. At kung pwede, mapagmatsyag lang sa ating teritoryo, sa ating, dahil mahal ko yung mga pinuno natin. Mahal natin yung mga pinuno natin. Mahalin natin mga pinuno. At kinakailangan
kung alam natin na tama yung inuutos ng pinuno natin, sunod lang tayo. Kung mali, ay may privilege tayong hindi sundin. Dahil ano tayo, kailangan gawin lang natin yung mga tama. Ikabubuti ng ating bansa, ikabubuti ng kapakanan ng ating lahi, ikabubuti at ikakaunlad ng ating bayan. Yun, tulungan natin ang mahal nating presidente. Nandito yan sa akin, sa damit ko. At ang ating vice. Mahal na mahal ko yan, yung ating presidente. Yan. Umpisa pa lang nung eleksyon, sila na talaga ang aking tatak ng puso ko na magkaroon sila ng pwesto sa pinakamataas. Dahil alam ko, dati nung naninilbihan pa tayo dyan sa ano natin yung mga aeroplano natin luma, yung mga okbong panipapawid natin nagbabagsakan. Kaya nananawagan ako sa ating mahal na Pangulo, sa ating mga butihing mga senador, ay sana palakasin natin ang Pwersa Armada ng Pilipinas. Dahil karamihan sa atin ayaw tayong mabuli ng ibang bansa. Bakit nagagawa nilang palakasin na yung mga pandigma nila? Dahil yung mga tao doon naghahanda sila, dahil kung magkataon man mayroon silang lakas, pero minsan hindi natin masabi dahil sinong ako'y naninilbihan sa gobyerno, nakikita ko yung Air Force natin kawawa dahil maraming nagbagsak noon. Si 130, yung classmate ko nakasama pa doon, bumagsak. Masakit man sa dibdib, pero may tiwala ako sa atin. May tiwala ako sa Pangulo natin. Napakalaki ang ating tiwala na kayang palakasin ang Pwersa Armada ng Pilipinas. At ang kanyang vice, at ang kanyang mga kabinete, at ang kanyang mga buting senador. Alam kong hindi na kayo papayag na magpabuli tayo, lalo na sa China. Alam niyo ba, nung nakita ko yung video na binubuga ng tubig yung Coast Guard natin,
Ako inang lumo. Ngunit sino pa ba ako? Wala rin akong magagawa. Pero kailangan ko rin na kung nais kong tumulong, pwede pa rin. Pero